apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bili ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala, ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa, kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya'y pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata. Tayo nga'y mga anak niya, yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng tao, ngunit ngayon iniuutos niya ang magsisi sila't talikdan ang kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, "Ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito." At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan, kayo ay itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukburoong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao at kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng poon lahat ay magpuri, ang kanyang pangalay pinakamaigi, sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla, ang bayang Israel mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong mga kapatid, higit lalo po sa inyong mga sumusubaybay dito sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Mga kapatid, kailan po ang birthday ninyo? Siyempre, alalang-alala nyo yan. Kung di nyo na po matanong ang inyong lingkod, si Father Aldwin, ang birthday ko po ay February 2. Point ko lang po, lahat tayo, alala natin ang ating mga birthday o kaarawan. Susunod kong tanong sa inyo, kailan ka bininyagan? Alala mo, kailan ang inyong baptismal day? Siguro yung iba, naaalala pa. Yung iba baka napapakamot na po ngayon, kailan nga kaya ako nabinyagan? Kung di nyo na po ulit matatanong, ang inyo pong lingkod, Father Aldwin, nabinyagan po noong March 23, 1996. Ikaw, kailan ka nabinyagan? At itong susunod kong tanong, sana alam mo pa rin. Pero, nagdududa na po ako na alam pa natin. Kailan ang birthday? Naaalala? Kailan ang nabinyagan? Iba na lang ang nakakaalala. Pero kailan ka nakumpilan? When did you receive the sacrament of confirmation? Ito po, pakiwari ko. Marami na tayong hindi nakakaalala kailan tayo nakumpilan. Kahit ako po, hindi ko na maalala kailan yung date ng aking confirmation. Alam ko lang, nakumpilan po ako noong ako ay grade 6 dito sa may Paco Catholic School. At bakit ko po pinupunto sa araw na ito yung sakramento ng kumpil o ng confirmation? Sana malaman nyo po na sa sacrament of confirmation, pinagtitibay yung kaloob na espiritu na ibinigay po sa atin noong tayo ay bininyagan. Pinagtitibay, kino-confirm. Nang sa gayon, pag tayo ay meron ng pag-iisip, kaya na nating mag-decide para sa ating mga sarili, gabay na gabay po tayo ng ating banal na espiritu. At bakit ko po ito pinupunto sa inyo? Narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayon. Sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Pinagtibay sa sakramento ng kumpil ang kaloob na Espiritu Santo upang tayo ay pumanig sa katotohanan. Kaya nga ang isang taong nakumpilan, aaminin ko po sa inyo, takot. Takot ang isang nakumpilan saan? Takot sa kasinungalingan. Ang isang taong nakumpilan, takot. Takot sa tsismisan. Bakit po? Sa mga tsismisan, sa ating pag-uusap tungkol sa ibang tao, masaya tayo na pinag-uusapan natin sila. Pero madalas, ang mga tsismis, unverified. Hindi natin sigurado. Uy, alam mo ba, sabi daw, kaya nga may daw. Kaya nga nakakalungkot na tayong pinagtibay yung espiritu sa ating kalooban, tayo pa yung nagpapalaganap ng kasinungalingan, ng mga daw, ng mga chismis tungkol sa ibang tao. Sana maalala nyo po, ang isang taong nakumpilan, ang isang taong puspos ng Espiritu Santo, takot. Takot sa kasinungalingan, takot sa chismisan. Kaya sana mga kapatid, isang praktikal na paanyaya ko po sa inyo. Kung hindi sigurado, hindi pa napupuntahan yung original source ng mga balita, itikom lang ang bibig. Dadagdag lang tayo sa paglaganap ng kasinungalingan. Tikom ang bibig kung hindi pa sigurado. Kung sakaling may nagsasabi sa'yo ng mga chismis, oohan mo na lang. Huwag mo nang ipasa pa po sa iba. Bagkus, baka kapag tayo pa ang nagpapalaganap nitong mga kasinungalingan, pahina ng pahina itong kaloob na espiritu sa ating mga kalooban. At ikalawa po, itong si Jesus, kung napansin nyo po yung mga pagbasa natin last week, halos lahat nagpapaalam na si Jesus.
Sinasabi niya paulit-ulit, kaunting panahon na lang ninyo akong makakasama, aalis na ako, aakyat na ulit at babalik na ako sa aking Ama. Pero sabi niya, huwag kayong mag-alala. Ipadadala ko ang Espiritu ng katotohanan, ipadadala ko ang Holy Spirit para kayo ay gabayan. Subalit ito raw po ang isang magandang bagay sa Holy Spirit. Nakalagay po dito sa ating Ebanghelyo, pararangalan ako ng banal na Espiritu sapagkat kay Jesus magmumula ang ipapahayag ng Espiritu sa inyo. Kay Jesus magmumula ang ipapahayag ng Espiritu sa inyo. Punto ko lang po, ang isang taong puspos ng Espiritu Santo, hindi sarili ang nakikilala. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, makikilala sa iyo ako, si Jesus. Kaya nga gusto kitang tanungin pag pumapasok ka sa isang kwarto, kaninong presensya ang naiiwan mo sa kanila? Sana po dumating ang punto, tayo sobrang puspos ng Espiritu Santo, tayo na pinapaalalahanan ng Espiritu Santo ng lahat ng mga sinabi ni Jesus sa banal na Ebanghelyo. Sana ang nakikilala po sa atin, hindi yung yabang natin, hindi yung husay natin, hindi yung galing natin, kung hindi si Jesus. Kaya nga mga kapatid, imbitasyon ko lang po sa inyo, dalawang bagay. Una, alalahanin niyo po kailan kayo nakumpilan, kailan pinagtibay yung kaloob na Espiritu Santo sa inyo. At maalala ninyo, ang mga nakumpilan, ang mga taong puspos ng Espiritu Santo, number 1, takot sa kasinungalingan, takot sa tsismisan. Sana po, kung hindi tayo sigurado sa mga balitang naririnig natin, huwag mo na ipasa, totoo ba? Ano daw yung sinabi? Kung hindi sigurado, tikom na lang ang bibig. At hayaang dumating o magtanong, ano yung tunay na balita, ano yung katotohanan. At ikalawa po, sana bilang puspos ng Espiritu Santo, ang nakikilala sa atin, di lang yung husay, hindi lang yung kagalingan o angking kabaitan. Sana po, ang nakikilala sa lahat ng ating pinagsasabi at pinagagawa ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen.